Halika. Unbox natin ito. Kawaii ne. Gold na gold. Pinili ko talaga yung gold na gold kasi meron doon napakarami. Hindi siya gold na gold. Sabi, nung 2008 yata, hindi na sila nagawa ng gold na ganito na 24K. Bali, brass color na lang yung nandoon, kaya hindi ko nagustuhan. Kaya eto na lang. Biruin mo, tingnan nyo. Ang tanda-tanda na niya. Pero napakaganda. May sticker siya doon. Ito yung card niya. Start ng 5, 1997 daw. May ano lang siya, oh. Pero hindi yan maganda talaga siya. Maganda. Tapos, ito yung resibo. Kung magkano. Tignan nyo na lang kung magkano ang mga ano ngayon. Sobrang taas. Nung punta ko doon at tumitingin ako ng caviar, 70 lapad. Nung bumalik ako ng mga ilang taon, 90 kalapad. Ngayon, nung gusto ko nang bumili, grabe. Hindi ko na sasabihin. Konti na lang idadagdag mo, pwede ka nang makabili ng bago. Gusto ko nga sana bago. Kaya lang, dahil nga hindi na sila gumagamit ng 24K, hindi ko na siya nagustuhan. Tsaka marami akong nababasa na hindi maganda yung bagong labas. Wala siguro nang hindi na sila naglalagay ng 24K. Kasi daw pag ginanyan mo yung bag, magdidikitan. Tsaka magaang daw. Eto, pag ginanyan mo, dahil may bigat siya, maganda. This one, bargain. Sale natin to. Mine, American food. Vintage. Oh, vintage. Vintage na daw siya. Alam niyo, matagal kong pinag-isipan talaga kung bibili ako sa bago or vintage ulit. Kasi, syempre, sino ba naman ang ayaw makaranas na makabili sa bago, diba? Pumunta ako dun sa loob ng Chanel shop. Tapos, wala raw silang caviar. Kaya, ayun, dumiretso na tumingin sa vintage. Hindi ko alam kung ano yung bibilhin ko nung una. Pag sa bago, syempre, wow, di ba? Bagong model. May chip. May chip na yon. 5 years guarantee daw yon.
Kaya lang, nag-search ako, ang dami kong napanood na iba na daw ang quality ng bagong Chanel. Kaya, yung iba sinasabi yun nga yung kanina yung handle. Pag ginanyan daw nila, nagdidikitan. Kasi magaang daw nga. Kasi yun nga yung brass gold tone yata. Pag mali ako, paki-comment na lang po. Kung ano, masi-search nyo naman sila. Tapos, yung iba kabibili lang, ibinalik na agad nila kasi hindi nga agad-agad daw na-check yung lining, ganyan-ganyan. Tapos, pinagawa niya agad pagkabili niya. Tapos, nung nagamit niya, 1 year lang, nasira yung yung loob. Nasira daw yung loob doon, dito sa gilid. Diyan, nag-crack na agad. Tapos yung isa ko namang napanood, 1 year nga lang din daw niya nagamit. Yung lock, pagbukas niya raw, eto tanggal. Magkabila. Tanggal yan, tsaka yung dito. Yun na nga, kasi nga, ano daw yung quality ng Chanel ngayon. Dati kasi, ano siya, ginagawa sa kamay. Katulad nito, dahil nga matagal lang to. Sa kamay. Ngayon, syempre high-tech na tayo. Ano na, mga machine na. Tsaka may nagsabi na magang na daw yung bag. Siguro nga nang dahil sa yung chain niya, hindi na siya pure na 24K. Yung brass na siya na gold tone ng gamit, kaya magaang. Yung itsura daw, parang kung titignan mo yung pagka-leather, parang plastic daw. May nagsabi nun, may nakita ako, may nabasa ako. So, talagang chichikin yung maigi yung bibilihin nyo. Kaya napili ko na talaga ang vintage ulit. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Siyempre sa looks tumitingin din tayo, 'di ba? Pero may iba, may mga gusto talaga mga tao na okay lang yung kulay dahil bago, 'di ba? Tsaka yung chip pala na sinasabi. Siyempre, yung machine na yun, yung magde-detect ng bag nyo, siyempre sa Chanel meron nun. Pero yung kung sa iba nyo dadalhin, depende kung meron silang pan-check ng chip ng bag nyo. Bali nga sinasabi nila, yung quality na ngayon ng Chanel, hindi na maganda. Yung quality talaga yung makikita mo. Biruin mo yan, oh. Sobrang tagal na niya, buo pa rin, di ba? Walang kasira-sira. Tsaka gold na gold pa rin. Kasi nga, ginamitan nila ng 24K. Yung bago naman, okay naman. Kung yung iba naman kasi gusto nga, di ba, kahit hindi gold. Pero nga, yung quality na ng bag, hindi na daw maganda. Madaling masira. Ganun. Kaya, sabi ko, vintage talaga ako. Siguro pag mayroong paulit pambili, after 10 years, subok na matibay. Biruin mo. Oh, 20, ilang years? 26 to 27 years na siya. Oh. Diba? Kayo po, yung iba syempre, gusto yung bagong model. Nasa sa inyo po yun. Maganda rin namang may bago ka, tapos meron kang vintage. So, ayun na nga, pagka nasira yung bago nyong bag na binili sa Chanel, pwede naman siyang ipagawa. Kaya lang, syempre, magbabayad din yata doon. May 5 years kang guarantee, pero lagi mo na lang dadalhin doon, di ba? Hindi katulad nito, oh.
Talagang subok na subok. Kaya yun nga siguro din yung ano, kaya rin ang vintage nagtataas nang dahil nga ang pinagmamalaki nila is yung quality kaysa sa bago. Kasi kung tutusin, magkano na lang pwede ka nang makabili ng bago. Kaya lang, nang dahil nga siguro alam ng mga vintage store na ganun, kaya mataas din silang, tinataasan din nila. Nagtataas din sila. Grabe. What is that? Vintage. Vintage girl. Pinipicturean ako. Ah. Philippine red vintage. Oh, di ba nga? Nakita mo, gold na gold. Binigay talaga sa akin. Ito, ayan. Ito po yung address ng store. Kita nyo? Tsaka napansin ko sa kanila, parang konti na lang yung nila, tinda nila doon. Kaya buti na lang nakahabol pa ako. Paubos na yata yung mga vintage nila doon. Pero marami naman kayong, may katabi doon yung nagtitinda rin ng mga vintage. Iyan natin sa video. Panoorin nyo na lang. Ay, my dream bag. Alam mo yung masasabi ko dito sa bag na to. Super itim niya. Tapos, yung pagka-leather niya, sobrang lambot. Hindi katulad nung bago ko bumili. Ang dami kong tinry. Pag binubuksan ko, parang ang tigas nung yung pagka-leather ba. Tapos yung kulay niya, yung hindi siya talaga maitim na maitim. Ito talaga siya maitim. Tsaka pala yung mark na yun dun sa logo. Yan daw yung yung may ukit. Yan nyo rin daw malalaman na gold yung ginamit sa bag ninyo. Ganda ganda. Yung ilaw ko kasi nagbabago kasi yung pagbubuksan mo siya ng ganyan, yung leather na to sobrang lambot. Ayan, itong leather niya talagang super soft, hindi yung parang tigas-tigas. Thank you po.